Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Para sa atin, ito ay isang expression. Expression o pwedeng sabihin natin kasabihan. Narinig nyo na ba yon? Alam nyo ba ibig sabihin ng mata sa mata, ngipin sa ngipin? Kailan sinasabi yon? Yon, kapag galit. Kapag galit. Hindi lang basta galit. Kapag gusto mong maghiganti. Tama? Kapag gusto mong maghiganti, ang sinasabi mo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Hello? Ba't di nyo alam ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Tingnan nyo itong mga to. Sinasabi nyo, hindi nyo naman alam ibig sabihin. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gagawin mo. Mata sa mata. No? Sinampal ka, anong gawin mo? Sampalin mo rin. Sinuntok ka, anong gawin mo? Suntukin mo rin. Yun ang ibig sabihin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Iba naman yung sinasabi nila na, yung mata lang ang walang latay. O iba naman yun, di ba? Iba ibig sabihin nun. Ibig sabihin, lahat sasaktan mo, no? Puwera lang ang mata. No? Yung gano'n, no? Pero, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Isa itong expression, pwede, o isa itong kasabihan para sa atin. Pero, alam nyo ba, ulihin pa. No? Ganon ang batas. Kaya nga, di ba, sa mga Hudyo, meron silang batas. Ano yun? Kapag nangalunya ang babae, anong gagawin? Babatuhin. Sinaktan mo, asawa mo, ang parusa sa'yo, babatuhin ka hanggang mamatay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ay batas. At hindi na tayo nagugulat. Nagulat ka ba na ito'y batas? Hindi. Bakit? Kasi may ilan sa atin, ganyan ang gusto na maging batas. Kaya nga ang gusto sa atin, death penalty. Hello? Gusto mo rin ba yun? Pakinggan nyo to kung bakit ang simbahan tutol doon. Kasi hindi yan ang turo ni Jesus. Hindi porke, pinatay yung kamag-anak mo. Minurder. Na ang dapat ganti din ay murder. Patay din. Bakit? Kasi kay Jesus, anong mas mahalaga sa kanya sa pagsunod sa batas?
Pag-ibig. Pag-ibig. Ang hirap, no? Dahil sabi ni Jesus, kapag sinampal ka sa kanang pisngi mo, ibigay mo ang kaliwa. Asan po mga kanang pisngi nyo? Patingin nga, saan? Yan, di ba? Ibig sabihin, pag sinampal kita ng kanan, ang gagamitin ko, kaliwang kamay. Tama? O. Pag sinampal kitang ganyan, ibigay mo pa ang kabila. Ano ibig sabihin? Anong pansasampal ko? Ito. Yung likod ng palad ko. Pag sinampal kitang ganyan, harap. Pero pag sinampal kita ng palikod ng palad, anong ibig sabihin nun sa mga Hudyo? Dobleng insulto. Yung sampalin ka ng isa sa kanan mo at gamit ang palad, insulto. Pero ang sampalin ka pabalik, doble insulto. Sabi ni Jesus, kapag may kumuha ng iyong baro, ibigay mo pa ang iyong balabal. Grabe naman. Kinuha na yung baro ko. Bibigay ko pa yung balabal sa iyo. Ano ibig sabihin ng balabal para sa mga Hudyo? Ay, mahalaga yan. Bakit? Di bali nang wala kang baro, basta may balabal. Kasi yan ang panangga sa lamig, sa init. Importante ang baro, ang balabal, kaysa sa baro. Ano sinabi? Pag pinapasan ka ng 1 kilometro, anong sabi? Pasanin mo ng 2. Hirap, no? Grabe naman to si Jesus. Grabe ka naman, Lord. Kapag sinabing may nanghihiram sa'yo, pahiramin mo. O macho, ayaw ka na nga bayaran, pahihiramin mo pa. Tayo, di ba? Ayaw na. Pero para kay Jesus, pahiramin mo pa. Bakit? Kasi para kay Jesus, pag-ibig. Nung 1 linggo, kung nagsimba po kayo, kung naalala ninyo, pinaparatangan si Jesus ng mga Hudyo na hindi sumusunod sa batas. Tama? Narinig nyo yon? Naalala nyo? Diba? Kaya nga nagpapaliwanag siya. Ano sabi niya? Naparito ako hindi upang pawalang bisa. Naparito ko para tuparin at ituro ang batas. Hindi maintindihan si Jesus dahil iba ang paraan ng mga Hudyo at ni Jesus ng pagsunod sa batas. Para sa mga Hudyo, ang pagsunod sa batas, bawat letra, bawat titik, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ganyan. Pero para kay Jesus, ang pagsunod sa batas, hindi letra, hindi salita ang ginagamit, kundi pag-ibig. Ganyan si Jesus. Mas iniisip niyang maging mabuti kaysa maging tama. Pag sinunod mong batas, ikaw ay magiging tama. Tama naman. Tama. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, sampalin mo rin. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay tama, ikaw ay mabuti. At para kay Jesus, mas matimbang ang pagiging mabuti kaysa tama. Ito ang kanyang nais ituro. Mga kapatid, ang nais ituro at bigay mensahe sa atin, ang pagiging mabuti kaysa tama sa lahat. Tama, ipabarangay mo kapag hindi ka binayaran. Pero yan ba'y mabuti? Tama, ipakulong mo kapag ikaw ay ninakawan. Pero yan ba yung mabuti? Tama, saktan mo kapag ikaw ay sinaktan. Pero yan ba yung mabuti? Ang hirap, no? Ang hirap sumunod kay Jesus. Pero itong kanyang turo, sapagkat ganito umibig si Jesus. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Mas nanaisin niyang maging mabuti kaysa tama. Sa panahon ngayon, hindi. Ang tao, pag umiibig, dapat tama. Diba? Kaya nga ano sinasabi natin, no? Gamitin mo kasi yang isip mo. Yeah, ganyan tayo ngayon pag umibig, diba? Huwag kang papalamang. Oh. Diba? Huwag kang magpakamartir. Mali yan. Diba?
Kasi ganun tayo pag umibig. Dapat tama. Pero hindi lahat ng tama mabuti. Pero ang sinasabi sa atin, kapag ginawa mo ang mabuti, sa mata ni Jesus, ikaw ay laging tama. Amen? Amen. Kung kayo'y iibig, piliin maging mabuti kaysa tama. Kasi hindi lahat ng tama, mabuti. Pero lahat ng mabuti, tama sa paningin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.